So bali nandito na ako sa clinic at bali ikatlong bakuna na ng aking anti-rabies. Siya nga pala, dito nga pala ako nagpasko kasi nga naka-isolate ako. Nakiusap sa akin yung doktor na humahawak sa kaso ko at yung mga health workers sa barangay. Kasi nga napag-alaman nila na yung asong nakakagat sa akin ay positive sa rabies. Baka daw kasi makahawa ako, mahawaan yung pamilya ko. So, in-isolate nila ako at pumayag naman ako. Sabi ko nga sa doktor, nakakahawa pala yung rabies. Sabi naman ng doktor, syempre, virus yun eh. Bali pinagbakasyon ko muna yung mga bata sa Cavite, doon sa mga tiyahin nila. Kasi nga walang titingin-tingin sa kanila sa bahay dahil yung misis ko nagtatrabaho at pumapasok sa opisina. Sa makatuwid, nagpasko ako dito sa ospital kasama ng mga pasyente. Pero binati naman ako ng asawa ko at ng mga anak ko nung salubong ng Pasko. Pati na rin ng mga magulang ko nag-message sa akin ng Merry Christmas at tinatanong nga ako, kinakamusta ko kung ano na ang lagay ko. Sabi ko, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago, matino pa rin ang utak ko, hindi pa rin ako nauulol. So, bali 11 days na ang nakakaraan simula nung makagat ako ng aso. Na-trauma na yata ako eh. Kasi nga, lagi kong naaalala yung aso namin na nakakagat sa akin. Bigo, galit, panghihinayang ang nararamdaman ko. Kasi syempre, ikaw ba naman, 8 buwan mo kung nakasama yung aso tapos ganun lang mangyayari, mababaliwala lahat. Biruin mo, pinapakain mo, pinapaliguan mo, yung mga dumi nila, nililinis mo, lahat. Na imbis na nagtitraining na ako sa bago kong trabaho, heto nandito ako sa clinic naka-isolate. Hindi ko nga alam kung tatanggapin pa ba ako sa bago kong trabaho o hindi na. Isang beses lang naman kasi sila tumawag tapos wala nang kasunod. Isang beses na tawag nila, tinatanong ako kung nasan daw ako. Ang sabi ko, naka-isolate ako sa ospital eh. Kasi nga nakagat ako ng aso na may rabies. Ang sabi nung tumawag sa akin, magdala lang daw ako ng medical certificate para action na nila kung ano man yung dapat gawin sakaling pwede na akong bumalik at magtrabaho sa kanila. Alam nyo ba na yung doktor na humawak sa kaso ko, sabi niya sa akin, under observation daw ako ng 3 months. Sabi ko, Dok, bakit? Sabi niya sa akin, tatapatin kita, huwag kang masyadong kampante. Kahit naturukan ka ng anti-rabies, yung kagat ng aso na may rabies ay malapit sa utak mo. At masyado daw malaki yung sugat na tinamo ko na kinagat ng aso. Alam nyo, gabi-gabi ko iniisip, ano kaya mangyayari sa akin? Kung sakaling dumating na yung araw na yon na nababaliw na ako, nauulol na, kung saan hindi ko na nakikilala kung sino man ang dati kong kakilala. Nade-depress ba? Naalala ko tuloy yung tinanong sa akin ng kapitan namin. Sabi niya, ilang taon na daw ba ako? Siyempre, sinagot ko naman yung tanong niya. Sabi niya sa akin, ang bata mo pa. Napaisip tuloy ako, parang may ibig sabihin nitong kapitan ng barangay namin ah. Grabing pagsubok ang aking kinakaharap ngayon. Pero sana sa awa ng Diyos, malagpasan ko ang pagsubok na ito. Kasi sa totoo lang, marami pa akong pangarap. Pangarap kong magkaroon ng sariling bahay at lupa. Pangarap kong mabayaran yung mga utang namin. Pangarap kong mapagtapos ng pag-aaral yung mga anak ko. Yung 3 pangarap na yun, sana matupad ko. Kaya nga pagka gumaling ako, pag okay na ang lahat, magsusumikap ako lalo. Sabi ko nga sa mag-ina ko, huwag na tayong mag-alaga kung anumang klaseng hayop yan. Para hindi tayo magka-problema na. Gaan na lang natin yung sarili natin. Doon tayo mag-focus. Maiba tayo, tama na muna drama. Gusto ko lang i-share yung sinabi sa akin ng doktor na ang rabies pala matagal umakyat sa utak. Depende daw sa layo ng pagkakakagat. Kung halimbawa, malapit sa utak at malaki yung sugat na natamo mo, pangkaraniwan hanggang 5 araw lang ang itinatagal. Lalo na kapag hindi naagapan. Pero kapag naagapan naman, kailangan dire-diretso pa rin yung pagbabakuna. So merong 14 days ka pang hihintayin para malaman mo na okay ka. Sa halimbawa sa paa ka na kagat ng asong may rabies, pangkaraniwan inaabot ng hanggang 3 buwan. Hindi pa rin yun kung naagapan mo o hindi. Kaya pinakamaigi talaga na kapag ka nakagat ka ng aso or nakakalmot ng pusa,
o nalawayan ka ng hayop na may rabies, mas maiging pumunta na agad sa pinakamalapit na ospital. Agapan na dapat para hindi mo na maranasan yung mga naranasan ng taong may rabies. Ang hirap kaya nung mabaliw. Biruin mo, mamamatay ka na ikaw ay siraulo. Bali bukas, yung tahi sa labi ko, tatanggalin na ng doktor. Doon kakausapin niya ako kung pwede na ba akong umuwi o hindi pa. Kasi nga, pang 11 days ko pa lang ngayon simula nung makagat ako ng aso. Sabi nga ng doktor, 14 days. Pero siguro papatagalin ko pa ng 14 days. Ang lamig kaya dito sa ospital, preskong presko. Yun nga lang, ang mga kasama mo, puro pasyente, doktor at nurse. Saka maigi na rin yun na monitor nila ako at naoobserbahan pa. Kesa naman nandun ako sa bahay, mainit na tapos ako lang mag-isa ang nandoon. Kasi nga, nasa Cavite yung mga anak ko at yung misis ko naman nagtatrabaho. So sino titingin sa akin sa bahay? Di ba wala? Kaya maigi na rin na nandirito ako. Nalilibre pa ako sa pagkain. Yun nga lang, kahit kumakain ako, nandun pa rin, nade-depress pa rin ako. Kasi nga, naiisip ko yung sinabi sa akin ng doktor Pero syempre, lalaban pa rin ako. Matapang kaya ako. Kita nyo nga, ako lang mag-isang nagpunta sa ospital habang umaagos yung dugo sa labi ko. Siya nga pala, yung aso namin, pakiwari ko, pinatay ng mga kapitbahay namin. Di ba nga dapat hindi papatayin yung asong nauulol para ma-monitor nila kung may rabies ba yung aso o wala kapag ka namatay. Kasi daw kapag ka daw nakakagat yung asong may rabies, kusa daw itong namamatay. Pero alam nyo, bago ako magpunta sa emergency, kipag-ugnayan muna ako sa barangay. Kinuwento ko lahat yung nangyari. Tina yung sitwasyon ng aso. Sabi ko pa nga, kung hindi mahuhuli, patayin na. Libandang alauna ng tanghali ako nakagat ng aso. So yung mga huhuli sa aso, dumating ng bandang alas 5. Dating nila, nadatnan nila na yung aso ay matigas na at wala ng buhay. Kaya pakiwari ko, yung mga kapitbahay ko ang pumatay sa aso. Pakita ko sa inyo ang video na sinend sa akin ng anak ko para malaman ninyo ang itsura ng bahay. Bali kung mapapansin ninyo, nagkalat ang patak ng dugo sa sahig. Mula pintuan hanggang banyo hanggang sa may kusina. Kahit sa itaas, may mga dugo. Sabi nung kapitbahay namin, bababag daw yung dalawang aso loob ng bahay. Basta narinig daw niya na maingay. Hanggang sumilip daw siya sa bintana. At kumpirmado nga na yung mag-ina na aso namin ay nag-aaway. Nagkalat daw ang dugo sa sahig at magulo daw yung loob ng bahay. Kung napapansin ninyo, ayan, binuhusan na ng tubig ni Mrs. yung sahig para lumambot yung mga natuyong dugo at hindi na tuluyan dumikit sa sahig. Para mabilis linisin. Pero alam nyo ba, na base sa kwento ng mag-ina ko, ang asong nakakagat sa akin dahil may mga dugo daw na naipon sa iba't ibang parte ng aming bahay. So kung magbababag lang naman yung dalawang aso, hindi naman siguro ganun karaming dugo ang kakalat sa aming bahay. Kung makikita ninyo, meron dito sa may bintana at sa kaduluduluhan ng hagdanan, meron ding naipong dugo. Meron pa nga daw silang nakitang tinidor na nakapatong sa may pasimano ng bintana. So ibig sabihin, pinainan nila ng pagkain yung aso gamit ang tinidor doon sa nakabukas na bintana at nang sumilip yung aso na nakalabas ang ulo sa bintana, doon nila pinalo ng malakas. At nung may ulirat pa yung aso, kaya't siya sa pinakaduluhan ng hagdanan, maaaring doon siya tumigil at bumaba ulit papuntang kusina. At nung sa tingin niya na siya'y mamamatay na, sinubukan niyang kalkalin yung likod ng aming pintuan. Dahil meron din akong nakita na dugo sa pader ng pintuan. At doon din nila nakitang nakahandusay yung aso namin na wala ng buhay. Pero grabe yung pumalo sa aso namin. Magaling siyang tsumempo.
Biruin mo, nahagip niya yung ulo ng aso na hindi nababasag yung bintana. Yung nangyari sa aso namin, inaasahan ko na papatayin siya. Kasi sa totoo lang, yung aso namin malaki. Kapag tumatayo nga yun nahahagip niya yung leeg ng misis ko. Saka may kalakihan din ng katawan nung aso namin, hindi nung misis ko. Kaya kung huhulihin nila yun ng buhay, mahihirapan sila. At baka nga makagat pa sila matulad sila tulad ng nangyari sa akin. Kaya naman inaasahan ko talaga na papatayin na nila yun. Saka maliksi at malakas yung aso namin. Kaya napaka-imposible kung sisiluin nila. So bali hanggang dito na lang muna. Abangan nyo na lang yung mga video na i-upload ko.